Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, December 4, 2023. Nananatili nga pong umiiral sa ating bansa yung amihan at yung easterlies. Asahan naman po natin dito nga sa may parte ng Batanes, Cagayan, Ilocos Region, Cordillera. Dito po sa may natitirang bahagi ng Cagayan Valley ay apektado po tayo dyan ng northeast monsoon. Asahan natin dyan yung party cloud na merong kasamang localized thunderstorm at yung ating isolated po sa may parte ng Aurora, Quezon, Manila at sa parte ng Visayas and Bicol region. Asahan naman po natin yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Ayon naman po sa advanced weather forecast ng European Center, meron po tayong nakikita na may potensyal na sama ng panahon na posibleng makaapekto sa may parte ng Mindanao. Dumako muna po tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na posibleng makaranas ng pagulan. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga, may tsansa ng mga pagulan dito sa eastern section ng Bicol region at ng Visayas. At magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng halos sa buong Luzon. Mindoro provinces, magiging maaraw po dyan. Dito naman po sa may Mindanao, magiging maayos naman po ang lagay ng panahon. Maging sa parte ng Palawan, ay wala po tayong nakikitang anumang mga posibleng malalakas na pagulan. Pagdating naman po mamayang alauna ng tanghali, tuloy-tuloy pa rin po may mga posibilidad ng pagulan sa may parte ng Bicol region, eastern section ng Visayas at mananatiling magandang lagay ng panahon ng buong Luzon at meron tayong mga pulupulong pagulan sa may parte ng Mindanao at ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 4 ng hapon mamaya, may mga tsansa na ng pagulan dito nga sa may parte ng Mindanao sa Cagayan de Oro, Davao, Zamboanga Peninsula. Meron na rin tayong mga tsansa ng mga pagulan. Dito naman sa may parte ng Tacloban, Maasim, meron po tayong tsansa ng mga pagulan. Dito po sa may Bicol region, sa may Romblon, Marinduque, meron din tayong tsansa ng mga pag-ulan. May hina lamang po yan at katamtamang pag-ulan. Samantalang dito po sa parte ng Luzon, magiging maganda pa rin po ang lagay ng panahon. Asahan natin dyan yung localized thunderstorm at yung easterlies ay posibleng magdulot po yan ng mga biglaang pagbuhos ng mahihina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po mamayang alas 7 ng gabi, mananatili pong maganda ang lagay ng panahon ng buong Luzon. May tsansa ng mga pagulan sa Pulilio Island, dito po sa Daet. Meron din po mga tsansa pa rin ng pagulan dito po sa may parte ng Mindoro provinces. Maging sa may parte ng Mindanao, may mga tsansa pa rin po ng mga mahina at katamtamang pagulan. Pagdating naman po mamayang alas 11 ng gabi, asahan po natin na makulimlim na kaulapan na lamang sa may parte ng buong Mindanao. Pero meron tayong mga tsansa ng mga pag-ambon o yung mga isolated rain shower. Dito naman po sa may Pulilio Island at Daet ay meron pa rin po tayong tsansa na may hina at katamtamang pag-ulan. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast by December 5, asahan nga po natin na mananatiling nakakaapekto sa ating bansa yung easterlies na may mga tsansa ng pagulan pero mananatiling maganda ang lagay ng panahon pagsapit po ng December 5. Pagdating naman po ng December 6, dito nga po mapapansin natin easterlies pa rin po ang makakaapekto sa ating bansa at bahagyang hihina yung northeast monsoon. Pagdating naman po ng December 7, dito po muli po tayong maapektuhan ng shear line na posibleng magdulot po yan ng pag-ulan sa may eastern section ng Northern Luzon. At pagdating naman po ng December 8, dito po may high pressure area sa parte ng Japan at magkakaroon pa rin po tayo ng shear line na makakaapekto pa rin po sa eastern section ng Northern Luzon, habang easterlies naman na makakaapekto sa may Visayas at Mindanao.
By December 9, tuloy-tuloy pa rin po. Ito po yung easterlies. Apektado pa rin po yung ating bansa at yung shear line dito naman po sa parte ng eastern section pa rin ng Luzon. Mahina at katamtamang pagulan, posibleng maranasan ng eastern section ng ating bansa. By December 10, mananatili nga po itong shear line na ay makaka-apekto po yan sa may eastern section ng Central Luzon. At habang meron pong low pressure area dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng December 11, dito po mapapansin nyo, hihina ng bahagya muli yung yung amihan dahil magkakaroon ng sama ng panahon sa parte ng Japan at ng Korea. At yung easterlies pa rin po ay makaka-apekto po yan sa ating bansa. By December 12, dito po by December 12, muling bubugso yung amihan at yung easterlies yung shear line ay makaka-apekto sa ating bansa. At yung easterlies, apektado pa rin po niyan hanggang parte ng Bicol region. At ito nga po yung sama ng panahon na dito nga po, ito po yung ating tsansa na imo-monitor na ito po yung posibleng maging bagyo pagdating ng December 13. Ito po ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Malapit po yan sa parte ng Mindanao. Pero ito po yung magiging mga possible scenario niyan. Posible po yan dumiretso dito sa may southern portion ng Mindanao. At posible naman po yan bumaba, Bumaba po yan patungo dito sa may ibang bahagi ng bansa. At mapapansin nyo naman po, dito po bilang isang bagyo, nasa tropical depression category na po siya. Ito po yung imo-monitor natin sa ngayon kung ano nga ba yung posibilidad na magiging senaryo nito. Pero sa ngayon nga po, nananatiling malakas yung northeast monsoon o yung amihan at yung easterlies at kaya medyo mababa yung chance niya na umangat sa ngayon. Kaya yan po yung monitor natin sa mga susunod na advanced weather forecast. Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.